Sir Kian po, bungad na tanong ko kay Nailina na nagluluto ng sinangag. I even cringe at the smell of garlic. Napapunas pa ako sa aking ilong. Nasa farm, iha. Hintayin mo, uuwi din yon. Sinulyapan niya lang ako sandali bago bumalik sa pagluluto. I sighed. He's not talking to me. 2 araw na simula noong puntahan ako ni Mila. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako kinakausap ni Kian. I know he's busy and all that. But he doesn't want us to talk about it. Maybe he lost his interest in me because of what happened. Yumuko ako at nagbuhos ng fresh milk sa baso. Nakatitig sa kung paanong dumaloy ang gatas. I don't feel like he cares. Parang wala lang nauuwi siya at nadadaanan ako pero hindi ako kakausapin. This is frustrating. Dagdag pang isipin ng video na hawak ni Mila. Gusto ko rin yun ipakiusap sa kanya. Rhea, puno na ang baso mo. Nagkalat tuloy sa mesa. Napakurap ako at nanginginig ang kamay na nilayo ang kahon ng fresh milk habang si Nailina ay pinupunasan sa basahan ng kalat na gatas sa mesa. Sorry po, hindi ko po namalayan. Nagmamadali kong pinunas ang gatas gamit ang mga kamay ko. Natigilan lamang ako matapos pigilan yun ni Nailina. Umangat ang tingin ko sa kanya at malungkot lamang itong umiling. Ano bang nangyayari sa'yo? Ang mga mata niya ay nangungusap at nag-aalala. Napaiwas ako ng tingin at binawi ang mga kamay ko. Pinunas ko ang mga yun sa damit ko. Napalunok ako at pinigilan ng sariling sabihin ang problema namin ni Kian. Wala po. May iniisip lang po. Ngunit gusto kong sabihin, sobrang dami po at pakiramdam ko ay hinihigop nitong lakas ko. Nag-init ang sulok ng mga mata ko at hindi ko maiwasang maluha. Yumuko ako at agad yung pinunasan sa palad ko. Tumikhim ako ngunit naramdaman ko ang kamay ni Nailina sa balikat ko at ang bahagyang pag-alalay niya sa ulo ko papunta sa kanyang balikat. Tinapik-tapik niya at hinagod-hagod ang likod ko. I can't help but to sob. Umalog ang mga balikat ko at hindi maiwasang humikbi. Nay, ayaw niya akong kausapin. Mahinang hikbi ko. Shh, marami pa siyang inaalala kaya hindi ka pa niya makausap. Kapag okay na siya mismong lalapit sa'yo, sigurado yun. Hinagod nitong buhok ko at hinayaan akong umiyak sa balikat niya. Pero po, kinagat ko ng mariin ang labi upang maiwasang sabihin ang tungkol sa video. I wanted to be deleted. Paano kung maboard nga si Mila at totohanin ang mga banta niya? I can't risk it. I'm done with all the disgust and insults. I can't tolerate more than that. Tahan na, mamayang hapon mo na lang siya kausapin. Nilayo ako nito sa kanya at sinilip ang mukha ko. Hirap talaga kapag malayo sa pamilya, no? Pinaghila ako nito ng upuan at inalalayan pang umupo. Mabilis kong pinunasan ang mga luha ko at huminga ng malalim. May oras pa, Preya. Hindi ngayon pero baka mamaya pwede na. Time is boundless. Umiikot at paulit-ulit lang. Kumain ka nga muna, batang to. Naglapag siya ng pritong itlog at ham. Nilapagan niya rin ako ng sinangag. Nasamyo ko pa ang amoy niyon kaya naman nagsalubong ang mga kilay ko. I don't like it really. Wala po bang sinaing, Nay? Nilayo ko pang platong may sinangag. Kumunot ang noon nito at inamoy pa ang sinangag. Ayos naman ang amoy ha. Wala sa loob na sabi nito. Paluto pa lang ang kanin. Ayaw mo ba nitong sinangag? Nalilitong tanong niya. Hindi naman po sa ganon. Ayaw ko lang po sa amoy ng bawang. Ngumiwi ako. Ayaw ko talaga sa bawang ngayon. Maisip lang yun pakiramdam ko masusuka ako. Preya, kumain ka na. Hindi ka na nga kumain ng almusal ay hindi ka pa kakain ng tanghalian. Lagpas 2:00 na. Bahagyang galit na sermon ni Nailina. Mamaya po na pagkadating ni Kian. Nangungusap ko pa itong tiningnan. Bumuntong hininga si Nailina at mariin akong tiningnan. Dinadagdagan mo lang lalo ang problema mo sa hindi mo pagkain. Umiiling ito at tinalikuran ako ulit. Napayuko ako at bahagyang sumakit ang dibdib at lalamunan dahil doon. Gusto kong puntahan si Kian, ngunit baka nandoon si Mila, mas delikado. Bakit pa kailangang akong maghintay? Akong mag-reach out? Problema rin naman niya yun. Sa bagay wala namang mawawala sa kanya. Lalaki siya at kilala na dito, hindi tulad ko bagong salta. Maraming matang nag-oobserba. Bahagya akong napamulat nang hindi ko na maramdaman ang pagdampi ng hangin sa aking mukha. Napabalikwas pa ako ng upo at nanlaki ang mga mata matapos siyang makitang mariin na nakatingin sa akin. Nakapamewang at salubong ang kilay. Kumain ka.
Huwag ka nang dumagdag sa problema ko. Malamig nitong turan. Parang tinusok ng milyong karayom ang puso ko. Napamaang at hindi makapaniwalang sinabi niya yon. Problema? Yes, we both have problems. Pero hindi naman ako ang problema. Napalunok ako at iniwasan ng maluha. Kahit pa sobrang sakit na ng lalamunan ko sa pagpipigil na maiyak. Dumukwag siya upang kuhanin ng plato at baso sa gilid ko. Umiiling pa ito bago dumiretso ng lakad papasok sa bahay. Kilos, Preya. Natataranta akong tumayo at sumunod sa kanya. Sa kusina ang tuloy niya kaya naman sinundan ko siya roon. Wala si Nailina. At tanging ang pagkain lamang na nasa mesa ang naroon. Tinitigan niya pa ang mga yun bago nilagay sa lababo ang plato at baso. Kian, baka pwede na tayong mag-usap kahit sandali lang. Humawak ako sa sandalan ng upuan upang doon kumuha ng lakas. Ngayong naamoy ko na ang pagkain ay nararamdaman kong pagkagutom. Ngunit kailangan pa naming mag-usap. Umuwi ako para pakainin ka. Not to talk shit, Preya. Naghugas siya ng kamay sa lababo at hindi ako nilingon. Pero, yung video kay Mila, baka pwede mong ipabura sa kanya? Mahinang hiling ko. Umaasa ako na magagawa niya yun ng paraan. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa farm? Sinara niya ang faucet ngunit nanatili siyang nakaharap sa lababo. Baka lang naman pwede mong isingit. Sandali. Yumuko ako at nawala ng pag-asa. Can you stop thinking about that video? Niwala ngang mawawala kahit pa kumalat yon. The farm is at stake, Preya. But here you are. Stuck with that bullshit. Napapikit pa ako ng mariin sa sigaw niya. I never imagined he would shout at me like this. Alam ko namang may problema siya ngayon. Ngunit bakit niya ako sinisigawan? Nangilid ang luha ko at kusa yung tumulo. Walang mawawala. Ano pang ihaharap ko sa mga tao kapag napanood nila yon? Sumikip ang dibdib ko na hindi man lang niya naisip na ako ang babae at mas malaking kahihiyan sa akin yon. Bakit? Mas importante ba ang farm mo kaysa sa akin? Sa malamig kong boses, hinarap ko siya ngunit umiwas siya ng tingin. Lumunok at kumuyom ang mga kamay. I'm sorry, but I think I need to send you back to Pangasinan. I don't want us to fight. I need you away from me. Tumigil sa ere ang kamay ko sa balak na pag-abot sa kanya. Ilang beses ko pang inulit sa isip kong sinabi niya, I need you away from me. Napasandal ako sa lababot na pangiti ng mapait. Sino nga ba naman ako? Isang babaeng dumaan lang sa kanyang kama. Tila pinipiga ang puso ko at halos panlakihan ng ulo. Nanigas pa ang kalamnan ko at nanghina ang mga tuhod. He needed me away from him. I have no choice but to send you to your home. Muling ulit niya. Tumikhim ako at ngumiti ng pilit. Gusto mo bang sumama? Tanong ko. Umaasa na hindi niya lang ako basta bibitawan. This is not the right time, Preya. I won't promise anything. In the meantime, just go home. Pagkasabi, tumalikod siya at iniwan ako sa kusina. Pumikit ako ng mariin at hindi mapigilan ng humagulgol. Tinakpan ko ng dalawang kamay ko ang bibig upang hindi niya marinig. Isn't he unfair? Bakit parang ako lang ang nahihirapan? Preya, napapano ka na naman? Ayaw ko pong umuwi. Umiling-iling ako at kumapit sa damit niya. Ano? Uuwi ka? Nalilitong tanong nito habang pilit akong tinatayo ng maayos. Gusto niya pong umuwi na ako. Ayoko, Nay. Humigpit ang kapit ko sa kanya at nagmakaawa. Natulala lamang ito at hindi makapagsalita. Nay, hinahatak ko ang damit niya kahit pa nanlalabo ang paningin ko. Baka yun ang naisip niyang magandang gawin. Mahinahong paliwanag ni Nailina. Hindi po. Ayaw ko. Pakiramdam ko na uubusan ako ng hininga. Nahihilo at nagugutom. Nagdidilim at umiikot ang paningin ko. Pinilit kong kumapit kay Nailina. Kahit na hindi ko na makita kung nasaan siya. Preya, napapaano ka? Kian! Pinilit kong huminga at kumapit ngunit nawawala sila sa paningin ko. Malakas na kalabog pa ang narinig ko habang unti-unting nilamon ng dilim. I don't know what happened next. I just woke up in the guest room without anyone. Sa pagsuyod ko ng tingin ay nakita ko sa harapan ng kama ang mga maleta at bagahe ko. He's serious? Kahit naiiyak ay pilit ko yung pinigilan. Kung ito ang desisyon niya, fine. I will help him to make everything easier. Bumangon ako at lumapit sa mga yon. Binitbit ko pa isa-isa palabas ng kwarto. Ako na. Napakurap pa ako matapos malingunan si Draco. Gusto niyang agawin sa kamay ko ang huling maletang hawak ko. Hindi, ako na.
Kaya ko na. Uuwi akong mag-isa. Pilit kong inaagaw sa kanya ngunit ayaw niyang ibigay. At mas malamang na mas malakas siya sa akin. That asshole. Ihahatid kita. Yaman mo yung gagong yun. He's stressed, but surely he's thinking of your welfare. Natulala ako sa sinabi nito. Marami lang siyang tattoo pero hindi barumbado. Hinayaan ko siyang bitbitin lahat yon papunta sa sasakyan niya. Naghintay lang ako sa sala na matapos siya. Preya, mag-iingat ka. Sinaylina na hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Opo, sagot ko pero hindi sa kanyang tingin ko. Nangahaba ang leg ko at umaasa na makita siya kahit ngayon na lang. Let's go? Si Draco na pinagbuksan pa ako ng pinto ng sasakyan. Tumango ako matapos mawala ng pag-asa. Sige po, Nay. Ingat din po kayo. Ngumiti ako at kumaway bago pumasok sa sasakyan. Sa terminal mo na lang ako ibaba. Pakiusap ko bago sinandal ang ulo ko sa bintana. Pinagmamasdan kung gaano kaganda ang farm niya. Sad to say, I need to leave you, Liliw. No, hanggang bahay mo ang utos kaya doon kita ibababa. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya ngunit hindi na nagkomento. I forgot that he knew where I lived. Malamang pati exact address sinabi niya. I sighed. Hindi na ako umaasang makakabalik pa ako rito. I lost the battle, and I know Mila is smiling widely right now. Agad kong pinunasan ng luhang pumatak matapos iyong maisip. I need to be strong. No, Preya. Umuwi ka nang nakangiti sa bahay niyo at hindi lumuluha. Gutom ka ba? May drive-thru naman. Mungkahi nito. Umaling ako sa tanong niya. Ayoko ng drive-thru, sa bahay na lang. Walang ganang sagot ko. Hindi yata marunong makinig ang lalaki dahil lumiko ang sasakyan sa drive-thru. Burger, chicken and fries, saka large pineapple drinks. He ordered. I just stayed silent, looking outside. Here, kumain ka, baka mahimatay ka na naman. Umayos ako ng upot, inabot ang paper bag na binibigay niya. Nagpasalamat at inalok pa siya ngunit tumanggi ito. Naglaway pa ako sa amoy ng burger. Ang bango ay kinakalma ang pakiramdam ko. Huwag mo akong ibaba sa bahay. Pilit ko pa. Kahit madilim na ay ayaw kong makita nilang may naghatid sa akin. Hindi, sa kapitbahay niyo, dun kita ibababa. Nagsalubong ang kilay ko matapos niyang itigil ang sasakyan sa kapitbahay namin. Nauna pa siyang bumaba at pinagbuksan ako. Hindi ko alam kung magpapasalamat akong walang tao sa labas o hindi dahil bukas na ang mga ilaw nila. Thank you, Draco. Hinging pasalamat ko. Mabuti na lang at hinatid niya ako. Baka wala pa ako ngayon kung nag-commute lang ako. No problem. Una na ako. Kumaway siya patalikod bago sumakay sa sasakyan niya. He may look bad, but he is not. Bumusina pa siya bago umalis na ikinalaki ng mga mata ko. Bumukas ang bintana namin kasunod ay pinto. Ate! Tumakbo si Carla at mabilis na binuksan ang gate. Ate! Kumusta? Sila mama. Niyakap ko siya at ginulong buhok. Ma! Sigaw niya at kinawayan sila mama na nasa pinto. Nakangiti at kumaway pa. I smiled satisfyingly. Finally, I'm home. No more Kian. Nak, bakit hindi ka tumawag? Si mama na naglalapag ng pandesal at kape sa mesa, dito sa labas ng bahay. Surprise po! Pinilit kong ngumiti pagkaupo sa upuan. Ngunit agad ko ring binaba ang tingin sa tasa ng kape. Takot na mabasa nila ang mga yon. Hindi ko naman masabing matagal na akong wala sa syudad. Panigurado ay mas magagalit sila kapag nalaman nilang tumira ako sa bahay ng isang lalaki. Bukas na lang kita isasama sa grocery. Inabutan ako ni mama ng pandesal na may butter. Preya, dito ka na pala. Kumusta? Nawala ang ngiti ko sa labi matapos makita si Aling Marita sa harap ng gate. Nakangiti ito ngunit malisyoso ang tingin. Tara na ate, pasok na tayo. Tumayo si Carla at binitbit ang ilang tasa. Ate, tara na. Hinihila ni Letlet ang kamay ko at pinipilit akong pumasok sa loob ng bahay. Huminga ako ng malalim at inalis ang kamay ng kapatid ko. Tumayo ako at nakangiting lumapit kay Aling Marites. I won't let anyone insult me. Again. Not again and not her. Maayos naman po. Gusto niyo po ba ng update sa buhay ko? Lumapit lang ako pero hindi ko binuksan ang gate. Wala naman akong balak na makipagtsikahan sa kanya ng matagal. Mukha nga. Pinasadahan ako nito ng tingin bago nilingon ang bahay namin. Maganda ang pundar mo. Magkano ba ang bigay sa'yo ng apam? Ngumiti ito at inilibot ang tingin sa bahay namin. Malaki na yun at sementado na. Ngumuso ako at umiwas ng tingin.
Pinapakalma ang sarili ko. Nalingunan ko pang kapitbahay namin na nakikiisa sa usapan. Imbis tuloy na mainis ay pumasok pang kapilyahan sa isip ko. Binaling ko muli ang tingin kay Aling Marites na nangingisi. $1,000,000 po. Irereto ko po ba ang anak nyo? Ngisi ko. If I can't explain myself, it's better to feed them what they conclude. They deserve nothing but lies. I don't owe them any explanation. Umismid ito at nagsalubong ang kilay. Hindi naman mababa ang lipad ng anak ko. Huwag mo siyang itulad sa'yo. Napaatras man sa sigaw niya, inip ko pa rin siyang tiningnan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit lagi silang nagkukumpara gayong pwede namang hindi na at magkanya-kanya na lamang ng buhay. Gaano na po ba kataas ang lipad ng anak nyo at hindi maipagawa ang bahay nyo? Tinaas ko ang isang kilay ko at hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ko gustong mang-insulto pero napipilitan ako. Dinig ko pang suminghap ang kapitbahay namin. Naramdaman ko rin ang paghawak ni Letlet sa braso ko. Gusto ko naman talagang manahimik. Ngunit kung laging ganito hindi pwedeng basta na lang manahimik. Tara na ate, inggit lang yan. Bulong nito ngunit dinig naman ni Aling Marites. Sinamaan kami nito ng tingin bago kami tinalikuran. Teacher daw, dancer naman pala sa club. Kabit pa. Parinig pa nito. Pumikit ako at hindi na lamang pinatulan ang sinabi niya. That won't make me rich. Let them think what they want to think. Sila rin ang magsasawa. Ate, napalingon ako kay Letlet matapos ako nitong tawagin ng mahina. Napayuko ito at nilaro sa kamay niya ang chips. Bakit bunso? Totoo ba yung sinabi ni Aling Marites? Inangat nito ang tingin niya. Naluluha siya at nalilito. Umiwas ako ng tingin at hindi alam kung paano siya sasagutin. Katulad ko, babae rin siya. Malaki ang epekto sa kanya ng sasabihin ng ibang tao. Dahil alam kong nasa akin ang mataas niyang tingin. Kahit sandali lang yun na nangyari ay totoo pa rin. Hindi man intentional ay nagtrabaho pa rin ako sa club. Malamang kung hindi ako kinuha ni Kian baka nandun pa rin ako. O kaya naman ay nakakulong na. Kung totoo, ikakahiya mo ba ako? Hinuli ko ang mga tingin nito. Tinitigan siya ngunit umiwas siya ng tingin. Yumuko at humigpit ang kapit sa damit. Hindi mo namang ginusto, di ba? Mahinang tanong nito. Hindi, pero totoo. Hanggang saan ate? Kita kong pigil nitong luhang nagbabadyang tumulo. Napapikit ako. I never said it to anyone, but I am willing to tell my sister my story. Sayaw lang bunso. Doon lang at hindi nagtagal. Nakahinga ako ng maluwag matapos masabi yon. Pakiramdam ko lumaya ako. Doon pa lang at hindi pa ang tungkol sa Laguna. Hindi ngayon, o baka hindi na talaga. Ayos lang ate, tanggap namin, hindi naman tayo perpekto. Sadyang mahirap lang ipaintindi sa iba. Ngumiti ito ngunit kita kong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ngumiti ako at pinisil ang pisngi niya. Hindi naman kasi natin dapat hinuhusgahan ng mga taong napili ang ganoong trabaho. Lahat may rason, bunso. Ano yan? Pasama naman. Tukoy ni Carl sa usapan namin. Lumapit ito at naglapag ng bowl. Napapikit ako matapos maamoy ang bawang doon. Katulad noon sa sinangagay tila gustong bumaliktad ang sikmura ko dahil doon. Ayaw ko ng amoy. Ibalik mo na lang sa kusina. Nagtakip na ako ng ilong kahit pa kumukunot na ang noon ni Carl sa akin. Akin na lang. Masarap kaya to. Inosenteng kinuha ni Letlet ang bowl. Kumuha siya roon at nasiyahan pang kumain. Napailing ako. Hindi naman masarap? Kailan ka pa hindi kumain ng bawang ate? Inosente nitong tanong na siya namang ikinatigil ko. Hindi ko alam kung matatakot ako o hindi. Kanina pa umiikot sa isipan ko ang tanong ni Letlet. Dati naman akong kumakain ng bawang kaya bakit hindi ngayon? Umawang ang labi ko at may ideyang gustong pumasok sa aking isipan. Ngunit ayaw ko yung isipin pa. Hindi pwede. Wala na palang soft drink sa ref ate. Nakalimutan kong kumuha sa grocery kahapon. Si Carl na napakamot sa ulo niya. Ha? Liyo ko siyang tiningnan ngunit napatikim din nang makitang naguguluhan din ito sa akin. Bili na lang tayo sa labas. Tayo na lang ang bumili, Letlet. Yaya ko sa kanya. Lumabas ako ng pinto. Agad namang sumunod si Letlet na bumubulong pa. Ate, baka ilipat niya yung movie. Panonoorin na lang natin ulit mamaya. San ba tayo bibili? Kumapit ako sa braso niya at lumingon-lingon upang makahanap ng tindahan.
Maliit lang ang tindahan ngunit malawak ito sa gilid. May iilan pang mga ginang na taga roon sa gilid nito. Naaalala kong itsura ngunit hindi ang pangalan. Nginitian ko pa sila na ikinabigla nila. Soft drinks po, 2, kahit ano po basta yung malamig. Si Letlet na nakadukwang at nakasilip sa loob ng tindahan. Anak ni Lorna galing syudad. Dinig kong sabi ng isa. Hindi ako lumingon at nanatili lamang na nakatayo sa gilid ni Letlet. Baka kinikilala lang nila ako dahil sa tagal kong nawala. Binabalita yan ni Marites, ewan ko kung totoo. Bakit ka pa maniniwala roon? Dakilang chismosa yun. Anong malay natin? Nagalit pa nga si Ray, di ba? Kumunot ang noo ko. Maging si Letlet ay salubong ang kilay na nakikinig. Nakagat ko ang labi at pinasingkit ang mga mata. Hindi ko naman alam na buhay ko palang paksa nila. Sino ba namang magulang ang hindi magagalit kung ibabalita ng ganoon ang anak? Kung ako yun, baka pinabarangay ko pa si Marites. Heto na ganda, 50 pesos lang. Inabot ng tendera ang 2 malaking bote ng soft drinks na kulay berde. Kinuha yun ni Letlet at pinahawak sa akin ng isang bote. Binayaran niya at hinila ng bahagya ang kamay ko paalis doon. Huwag mo na lang silang pakinggan, ate. Wala naman silang magandang ambag sa buhay natin. Ngumiti ito bago lumingon sa kabilang daan. Ikaw sa 16th birthday mo, anong gusto mo? Ngumiti ako at pilit binaliwala lahat ng narinig ko. Gusto ko ng boyfriend, ate. Matapang na amin nito. Nagsalubong ang kilay ko at balak na magsalita ngunit hinila na ako nito patawid ng daan. Gusto ko talaga yung mga kaklase ko may boyfriend na. Dagdag pa niya. Napailing ako at maliit na nangiti. Kapag 18 ka na, dun kita reregaluhan ng boyfriend. Sus, tagal pa. Baka may anak na ako nun. Tumawa pa siya at umiwas ng balakin ko siyang kurutin. Anong anak? Ako muna. Huwag kang atat, ang bata-bata mo pa. Tumigil ako sa paghabol sa kanya. Hindi ko rin naman siya maabot. Nang tumigil ito sa pagtakbo'y tumigil na rin ako. Ate, ang aga naman ng regalo mo. Wala sa sariling bigkas nito. Nakatigil ako sa harap ng gate at nakatutok ang tingin sa harapan. Ha? Regalo? Kailan pa ako naghanap ng boyfriend para sa kanya? Anong regalo? Ako nga walang boyfriend tapos bibigyan kita? Naguguluhang tanong ko. Huwag na natin isama sa bilang si Kian. Kasama siya sa dumaan pero hindi nagtagal. Ganoon talaga. Nagkatagpo lang ngunit hindi tinadhana.